Malapit ang lagusan. Bilisan ninyo! Adi! Bel! Bilis! Teka lang, hindi ako makahinga. Para akong sinasakal. Adi! Anong nangyayari? Kali, tulong! Adi! Ay, Diyos ko po! Anong nangyayari? Hindi siya papayagan ng lugar na ito na makalis hanggat hindi niya tinutupad ang pinangako niya. Hindi masusunod ang gusto mo, Agatha! Sukdang patayin kita ay gagawin ko! Makalabas lang kami mula sa lugar na to! Tama! Paano mo ginalabas ang kaibigan mo? Gayong pagkain na lang ng laman ng tao ang kulang sa kanya! Adi! Huwag kang makinig sa kanya! Linawan mo ang isipan mo! Sige, Adana! Kainin mo na ang kaibigang kinamumuhian mo! Ang kinaiingitan mo! At ang tuluyang ka na maging kauri ng mga naninirahan dito sa baryo ng mga swang! Kasumpa-sumpa ng sinapit ng buhay ko! Kaya gagawin ko ding sumpa ang mga buhay nyo para pare-pareho na tayo! Adi! Kali! Labanan mo na si Adi! Bago ka pa niya lapain! Hindi na siya yan! Kinain na siya ng dilim! Kali! 300 metrong lagusan. Yan ang kaibiyang tunnel na nasa Margondon sa ilalim ng Mount Pico del Oro na nagdudugtong sa Ternate at Nasugbu. Isinaayos noong 2009, binuksan sa publiko ng 2013 at idineklarang no tourism zone noong 2021. Bakit nga ba hindi lalagyan ng limitasyon? Gayong bukod sa ginawa ng tambayan ng mga kamoting mahilig mag-Superman speed ride, naging paksa din ito sa mga usapin ng katatakutan. At ang katatakutang yon ang mismong dahilan kung bakit ginusto ng aking mga kaibigan na subukin ang hiwaga ng kaibiyang tunnel noong 2015. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang malamig na umaga sa inyo mula sa summer capital of the Philippines, ang Baguio. Ako po si Kali Jana, pero tawagin niyo na lang akong Kali. 2 linggo na lang at malapit na ang araw ng mga patay. Lumayo ako ng Pakdal Baguio para ihatid ang orders ng handmade items na gagamitin para sa isang Halloween event. Ngayong panahon na naman ng takutan at mga hamunan ng tapang, hindi ko maiwasang hindi maalala ang isang mapait na karanasan na dinanas ko sa kamay ng mga pinagkakatiwalaan kong tao. Simulan natin sa petsang April 4, 2015, gabi ng high school reunion namin. Mukhang tutuloy talagang ulan na to. Panay na ang kulog at kidlat. Masara na nga itong compartment ng motor ko. Uy, buti na lang. Kumasya ang mga gamit ko. Makalakad na. Ha? Hindi naka-record sa phone book ko. Sino naman kaya ito? V's Handmade Accessories. Paano po namin kayo matutulungan? Hello, Kali. Si Belto. Gamit ko ang cellphone ni Matoy. Gulat ka, no? Uy, Bel! Kumusta? Nakabalik ka na pala. Kumusta ka dyan, bruhang to? Matagal na ako nakabalik. Ikaw lang itong hindi namin mahagip. Kakatampo ka, ha? Buti pa si Matoy, alam ang number mo. Samantalang kami ni Agi ng mga kaibigan mo, hindi. Naging kliyente ko kasi si Matoy sa handmade business ko. Yung mga paper beads. Ginamit ng misis niya na souvenir sa mga events. Teka, ano bang atin? Bakit ka napatawag? Wala naman. High school reunion lang naman ang batch natin. At wala ka dito. Ay, ngayon ba yon? Ay, sorry, nakalimutan ko. Ang dami ko kasing inaasikaso eh. Bawi na lang ako next. Hoy, Kalijena. Buang-buang ka. Huwag kang makasabi-sabi na next time, ha? Humabol ka dito, ha? Kung hindi, sasabungyatin ko yung ibaba mo. Hoy ka din, Jonabel. Huwag kang nananawag ng buong pangalan. At para sa kaalaman mo, gustuhin ko mang humabol para makita kayo ni Adi, hindi ko magagawa. Nasa Maragondon ako ngayon. Bigla akong nailayo ang cellphone mula sa tenga ko. Nakinig ako sa paligid. Iiling-iling akong napakabit-balikat. Iniisip kong nagkariringgan lang ako. Pero nung ididikit ko na ulit sa tenga ko ang cellphone, nakarinig ako ulit ng mga kaluskos sa damuhan na malapit sa akin.
Sinulyap-sulyapan ko ang dako na pinanggalingan ng ingay, pero wala akong nakita. Pero pakiramdam ko may nakatitig sa akin. Tapos nung humangin, nakaamoy ako ng parang nabubulok na karne. Napausal tuloy ako ng dasal na naririnig ko sa lolo ko. Domini Patre Secularum. Amen. Ay, ano kaya yung sumusunod na yun sa akin? Nakakatakot naman. Kali! Yung kali Jenna, kami na over. Ano tayo kaya na itong sumagot? Kausap ko nga pala si Belle. Hello? Ayun. Nandito pa ako. Sabi ko, pakiulit kung nasan ka. Bigla kasing naging choppy yung tunog mo eh. Nasa Maragondon ako. Sakto. Nasa Tagaytay ang venue natin. Pag-aalas 7 pa lang oh. Aabot ka pa ngayong gabi. Sa may Santa Rosa, Tagaytay itong villa. Sa Kaibiyang Tunnel ka na dumaan para less than 2 hours lang ang biyahe mo. Malapit ako noon sa sinasabing tunnel ni Belle. Tanaw ko mula sa kinatatayuan ko. Never pa akong nakadaan doon mula nang buksan yun sa publiko. Takot kasi ako. Dahil balitang may mga lokong motorista na ginagawang venue for drag racing yung lugar. Isa pa, balitang may mga multong nagpapakita sa sinasabing tunnel. Kaya kaugalian ang bumusina ng tuloy-tuloy sa kabuuan ng paglampas sa tunnel para maiwasan ang anumang pagpapakita at makaiwas sa aksidente. Hello, Kani! Ano na? Andiyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Lakad ka na para umabot ka sa group pic natin. Sige na naman. Ano kasi, Belle? Hindi ko pa nasusubukang dumaan sa tunnel na yon. Baka mamaya mapaglaruan ako eh. Alam niyo naman ni Adi na lapitin ako, di ba? Porket lapitin ka, hindi ka nasusubok ng mga bagay-bagay. Hoy, Kali, daan lang naman yun eh. 300 metro. Saglitan lang yun sa motor. Huwag go room, di ba? Kaya mo ba kami makita ni Adi? Gusto, syempre. Kayo lang naging kaibigan ko noong high school. Bakit hindi ko kayo gugustuhin makita? Oh, yun naman pala eh. Punta ka na dito, please. Isa akong awkward na tao mula nung maging teenager ako. Wallflower din ko may tuturing dahil hindi ako yung uri ng tao na marunong makihalubilo. Kung di pa ako nalapitan na Belle at Adi nung second year high school kami, hindi ako magkakaroon ng kaibigan. Mula noon naging super close kami hanggang sa mag-college. Nagkahiwa-hiwalay lang kami nung mag-decide kami na i-pursue ang napili naming mga mitiin sa buhay. Napahinuhod ako ni Belle sa punta ka dito please niya. Kaya naman pagkatapos ng tawag namin lumarga na ako para gawin ang sinasabi niya. Pagsapit ko sa nasabing tunnel, nakahinto ang karamihan sa motorista at siklista. Isang lalaking nakapulang helmet na nakaangat ang visor ang tinanong ko. Excuse me, bakit nakahinto ang mga tao dito? May aksidente ba? Wala. Nagpapapicture yung mga turista. Kaya nakiusap sila na huminto muna saglit yung mga padaan. Ganun ba? Pinapayagan pala ang ganyan ano? Kahit sa mismong harapan ng tunnel. Hindi pa nawawala ang curiosity ng tao kaya ganyan. Pinagbibigyan na lang. Ayun, pwede na daw tayong umandar ulit. Sige, salamat. Pasensya ka na sa abala. Okay lang yun, miss. Kita tayo sa dulo ng tunnel. May kadiliman ang loob ng tunnel. Pero dahil sa ilaw na nagmumula sa ilang motor, nagkaroon ng liwanag sa paligid. Yun nga lang ang ingay dahil hindi napuputol yung pagbusina. Nakigaya din ako pero bigla akong napahinto nang makakita ako ng babaeng nakaputi na tumatakbo pa sa lubong sa akin. Dahil dun, sumemplang ako at kumaskas padulas sa tabi. Muntik na ako masagasaan ng mga rumaragas ang kasunod namin. Ang iba naman minumura ako habang nilalampasan. Namalayan ko na lang na iniikutan na ako ng ilang motorista na naawang alamin kung anong nangyari sa akin. Kasama na yung lalaking naka-helmet na pula na napagtanungan ko kanina. Pagalis ko ng helmet ko. Kali? Ikaw pala yan? Hindi kita nakilala kanina. Ha? Kilala mo ako? Oo naman. Teka, mag-aalis ako ng helmet. Oh, tanda mo na ako? CJ! Ikaw pala yung napagtanungan ko kanina. Salamat sa pagdamay sa kanya.
Akala ko din titigil ng puso ko nang bigla siyang sumemplang sa gitna eh. Magkakilala kami, di ba, Kali? Oo, tama yon. Batchmates kami nung high school. Batchmates? Hindi lang tayo batchmates nung high school. Dahil sa sinabi ni CJ, inulan kami ng tuksuhan ng ibang riders. Ang takot na naramdaman ko dahil sa pagkakasemplang ko sa motor. Napalitan ng hiya at inis sa sarili ko. Pakiramdam ko nagbalik yung ako nung high school na konting bagay lang kinikilig na agad ako. Bagay na hindi ko dapat maramdaman dahil alam ko kung sino talaga ang gusto ni CJ. Hindi ko na siya kinibo habang nasa biyahe kami. Kahit pa kinakausap niya ako habang nakahinto kami at hinihintay na mag-go ang stoplight. Nang makarating kami sa venue ng reunion, -10 na ng gabi. Habang nagpa-park kami sa parking area. Hoy, hindi ka na nangibok. Galit ka? Hindi. Maghintay ka naman. Parang di kita dinamayan kanina. Ano ba kasing pumasok sa kokote mo at sinabi mo yon? Inulan tuloy tayo ng tuksuhan ng ibang riders. Yun ba? Totoo naman ang sinabi ko ha. Hindi tayo batchmates lang. Classmate tayo. Seatmates pa for 4 quarters. Hindi talaga iniba ni Sir Manny ang seating arrangements natin. Oh, ang kilay mo na naman. Why do you have to phrase it that way kasi? Or effect. Ganon. Tsaka itinama ko naman yung maling akala nila, di ba? Huwag ka na magalit. Ewan ko sa'yo. Para kang timang. Pwede namang sinabi mo na lang agad yon. May pa-effect ka pa dyan. Huwag ka na magalit. Peace na tayo. Tara na. Sabay na tayong pumasok sa loob. Ayokong sumabay sa'yo. Ganitong ayaw nang umayos ng lekat na pusong to pagkakita sa'yo eh. Ay, talaga naman. Umayos ka nga, Kali. Ha? Ano naman kaya itong kumakalos ko sa halamanan? Narinig ko maputol ang ilan sa mga maliliit na sanga ng makakapal na mga halaman na nakatinim sa tabi ng parking area. Sisigaw sana ako ng kung sino yung nasa likod ng mga halaman nang makarinig ako ng mahinang ungol. Inakala kong may hayop na nasaktan kaya dahan-dahan akong lumapit para silipin kung ano meron. Pero laking gulat ko nang salubungin ako ng 2 pares na mga namumulang mata. Dala ng gulat na pasigaw ako. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? May nakita akong pares ng namumulang mata dyan sa may halamanan eh. Teka, titingnan ko. Dito ba? Oo, Ano yun? Ang baho! Parang may bulok na karne dito. Babaliktad yata ang sikmura ako eh. mabaho. CJ, pabayaan mo na. Baka na malikmata lang ako. Sigurado ka? Baka mamaya kung ano na yun eh. I-report na lang natin sa staff nitong resort. Isang pabatid sa aming mga mahal na tagapakinig at tapat na tumatangkilik ng Aswang Diaries. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento ni Kali, ito po ang listahan ng mga lehitimong channels natin. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channel, ang Aswang Radio. Kung may ibang channels pa po kayo na makikitang nag-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at magtulungan po tayo na i-report sila. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At ngayon, sa pagbabalik natin sa istorya ni Kali. Inireport namin ni CJ sa staff ng resort ang nangyari. Tapos nagpunta na kami sa reception para ipa-verify kung nasa list ang pangalan namin. Nang bigyan kami ng go signal ng receptionist, pumasok na kami sa loob at naglakad papunta sa sinabing function hall. Habang papunta kami doon. Alam mo, na-surpresa ako. Saan? 11 years kaming walang kahit anong balita sa'yo. Tapos ngayon, dadalo ka ng reunion? Nakiusap sa akin si Belle. Gusto daw nila akong makita ni Adi. Gusto ko rin naman silang makita kaya heto ako, pumunta. Kahit na pagod na pakiramdam ko. Ako ba? Gusto mo ding makita? Anong tanong yan? Kali!
Dumating ka! Buti na lang talaga ha. Akala ko titiisin mo kami ni Adi. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil dumating na si Belle. Sa aming tatlong magkakaibigan, siya ang pinakamaganda. Isa siyang bisdak. Pero kung managalog, aakalain mo na hindi siya Bisaya. Wala naman sa akin ang pagiging Bisaya niya. Siya lang yung palaging conscious. Palagi niya akong tinatanong noon kung halata ba yung tigas ng dila niya. Hindi naman. Sa lahat ng nakilala kong Bisaya, siya yung pinakamabait, malambing at mapagmahal sa kaibigan. Yun nga lang, may ugali siyang mahilig mamalo kapag nanggigigil. Katulad ng pagkakataon na yun. Ano ba to? Ay, ang tagal na nating hindi nagkita tapos ang unang bati mo sa akin, palo sa braso. Paano naman kasi ang daya mo eh? Ilang taong kang hindi nagpakita. Tapos kung hindi pa kita kinonsensya, hindi ka pa dadalaw lang reunion. Sorry na, medyo naging busy lang. Ano yan? Nakasalamin ka na. Anong ginawa mo? Nagpabaya ka. Ay, Belle. Lalo kang gumanda. CJ! Ako nga. Akala ko hindi mo na ako matatandaan eh. Kumusta ka na? Eto, single na ulit. Nakasalamin ka na din pala ha. Nagterno pa nga kayo niting si Kali. Aba, lalo kang pumogi ah. Hindi tulad ni Kali. Lalo siyang nagbukang unapproachable. Ikaw ba? Tulad mo, single din ako. Hinahabol ko pa din si Miss Right for me. Umaasang baka pagod na siya sa pag-i-explore ng buhay at gusto niya nang lumagay sa tahimik. Mali naman natin. Bigla na lang siyang magparamdam sa'yo, di ba? Wish ko lang ako yung Miss Right for me niya. Pero hindi eh. Dahil si Belle yun. At nandun ako na parang timang na pinakikiramdaman ng pakiramdaman ng dalawa. Pasimpleng inipit ni Belle ang buhok niya sa tenga niya habang namumula ng bahagya ang pisngi niya. Binala kong basagin ang nakakasulasok na katahimikan sa pagitan naming tatlo. Pero nung hirit na ako, Ano na, Jonabel? Dinala mo yung camera? Nanigas na kami kahintay sa'yo. Well. Look who's here. Nandito na pala si Kali. Ay, kaya pala dumilim. Dumating pala ang reyna ng kadiliman. Aray! Makapato ka, Dana, wagas ha. Nagnag ka na nga, impacta ka pa? Hoy! Black Beauty ako, no? Oo, yung kabayo. Demonya ka talaga, Jonabel. Close pa din pala kayong dalawa. Nakakatuwa naman. Close tayong tatlo. No ka ba? Kulang ang ABC kung wala ka. Adi, Belle at Kali. Kami ang tinatawag na ABC ng mga kabatch namin. Minsan United Nations dahil mukha kaming galing sa iba't ibang lahi. Ako naubod ng puti dahil sa Chinese Castilla mestiza ko na dugo. Si Belle bisdak at kulay Pilipina. At si Adi na half African, may tuturing na dark-skinned voluptuous beauty. Nung makita kong nagbubuskahan na naman si Adi at Belle, pansamantala kong naramdaman na parang nagbalik ulit kami sa high school. Napapunta ka talaga ni Belle? Kumusta ka na, Kali? Okay ako, Adi. Ikaw? Kasama ni Adi ang latest investment niya. I mean, boyfriend pala. Ang totoo kasi niyan, sponsor ng bruhitang yan itong reunion. Silbing engagement party nila ng boylet niya. Ganun ba? Congratulations, Adi. Buti pala pumunta ako. Talaga? Dahil kung inindyan mo ang reunion na to, I swear, gagamitan kita ng African witchcraft spell na turo ng daddy ko para lagi mo akong maisip. Naku! Naging si Ursula ka na ako nagkataon. Magkasing laki pa naman kayo noon. Ursula pala ha? Alisan din kaya kita ng boses katulad ni Ariel. Sorry ka, may paana ako eh. And maganda na yung singing voice ko. So, pasa offer mo. Out na muna sa asaran ninyo. Nagtatawag na si Maxine. Hinahanap na yata tayo. Kaya pala nagtatawag dahil group picture na. Pero hindi basta simpleng group picture ang gusto ng mga loko kong batchmates. Gusto nilang ulitin yung minsang ginawa namin noong acquaintance namin during our sophomore year. Yung promotor, sina Belle at Adi. Okay guys,
Pwesto na kayo for the group picture. Naalala niyo pa ba yung ginawa natin ng acquaintance? Yung nagbilang tayo isa-isa. Tapos sa huling bilang, biglang kuha ng picture. Kung sobrang sasakto bilang natin, ang sasabihing bilang ng huling tao, tsak na may kung anong nilalang ang nakisama sa group picture. Yun ba? Yun na! Buti tanda mo pa. Nagka-problema na tayo nun, di ba? Hindi ko natanda. Kaya nga hindi na namigay ng kopya nun. Dahil sa ang ilan sa atin ay ginulo ng espiritong sumama sa litrato. Anong meron sa abandonadong kwarto na to? At dito nyo napiling gawin ulit ang kalokohan yan. May natagpuan daw dito na luray-luray ang katawan ng guest. Hinala nila aswang yung kasama sa kwarto. Pero hindi naman napatunayan. Malay nyo diba? Kontakin tayo nung namatay dito. Hindi magandang ideya to. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga ganyan? Ang tatanda na natin eh. TJ, nagkataon lang yun. Makisama ka naman. Pwesto ka na please. Pa-engagement gift mo na sa akin. Para kahit papano, may remembrance ako sa unrequited love ko sa'yo. Adi, Belle, basta kumuha na lang tayo ng picture. Huwag nyo nang ituloy ang balak nyo. Okay na yun. Kali, ang boring mo pa rin. Ano ka ba? Loosen up. Konting challenge lang naman to. It's not like ikaw lang mag-isang gagawa. 72 tayong tao dito, oh. Tsaka, game ang mga batchmates natin. Huwag kang KJ. Hindi ako nagki-KJ. Tandaan nyo, walang mabuting napapala ang sino mang hinahamon ng pagkakataon. Tanging kapahamakan lang naghihintay sa ganong tao. Ayaw ko kayong mapahamak. Hindi nakataka-taka kung hanggang ngayon hindi ka pa din nagkakajowa. Tigil-tigilan mo ang pagiging santa-santita mo. Ang sakit mo sa bungo. Medyo napipiko na din ako. Live a little. Kali, sige na. Minsan lang naman to eh. And please, don't kill the vibe. Pinagtitinginan ka na ng batchmates natin, no? Baguhin mo naman ang image mo. Do it for us naman. Masakit, Madam Venus. Sa tagal naming magkakaibigan, hindi pa rin maintindihan ng mga kaibigan ko kung bakit ako ganoon. Madalas kapag may naisip silang mga mapangahas na gawain, palagi akong nagpapaalala at sinisikap kong pigilan sila. Pero kahit kailan hindi naman nila ako pinakinggan. Lagi ding si Adi ang pinapanigan ni Belle. Kapag nakipagtalo ako, nakaugalian na nila akong tawaging boring o kaya KJ. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako na kinaibigan nila ako. Sa ganong isipin, laglag ang balikat na pumwesto ako sa may likod. Tinabihan ako ni CJ, pero sumiksik sa pagitan namin si Belle at Adi at pinagitnaan nila siya. Simulan natin sa front row. Pakaliwa. Jane, pagbilang ka na. Belle, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo na kay Adi na itigil na to. That can happen, girl. Makibilang ka na lang kapag turn mo na. Palapit na sa'yo. Turn mo na, Kali. Ika-69 na bilang. Kagaya ng nabanggit ni Adi, 72 lang kami. Dahil ako ang pang 69 at tatatlo na lang sila nakasunod ko. Expected namin na 72 ang huling bilang na isisigaw ni Adi. Pero sa pagkabigla namin, Ika-74 na bilang. Tapos na po. Anong sinabi mo, Adi? 74? Yes, 74. Narinig kitang magsabi ng 73. Tama lang naman. Hindi. 71 ang sinabi ko. Okay, guys. Sobra tayo sa bilang. Hindi lang isa, pero dalawa. Hintayin yung mga kopya ng pictures. Padadalhan namin kayo once na na-print na. nangilabot ako sa narinig ko. Hindi ko mahanap ang mga tamang salita para ipaunawa sa mga kaibigan ko ang bigat ng ginawa nila. Kung sakaling totoo ngang sobra kami sa bilang at hindi nagloloko si Adi, maging si CJ ay hindi maganda ang naging reaksyon. Nag-alala din ako para sa mga kaibigan ko. Kung sa kanila nagkaroon ng maling bilang, ibig sabihin sa kanila naakit ang kung ano mang nakikihalubilo sa pagkuha ng aming group picture. Natapos ang reunion at lumipas ang ilang buwan, sumapit ang July 6, 2015.
Mula Parañaque ay dumayo ako ng Los Baños para ipagdiwang namin ni Belle ang birthday ni Addie. Nagkita kami sa junction. 8:00 ng umaga nga naman. Anong oras na, Belle? Sorry na po. Natagalan ako sa cake shop. Ang haba ng pili. Doon pa rin ba sa dati nakatira si na Addie? Hindi na. Ang totoo niyan, itinakol lang si Adi ng pamilya niya. Matapos niyang maisan lang lupa't bahay nila at masaid ang lahat ng pera nila sa bangko. Ano? Paanong nangyari yon? Ang totoo kasi niyang, Kali, ilang beses nang naloloko ng lalaki si Adi. Panglima na yung boyfriend yung ipinakalala niya sa reunion na in-sponsorin niya. So tuwing magbo-boyfriend ang lokaret na yun, laging may pangkabuhayan package. Ano ba yan? Ang bata namang maging matrona ni Addie. Kumusta na siya ngayon? Hindi ko pa alam eh. Basta ang huling sabi niya sa akin, pansamantala siyang nakikituloy sa bakanting bahay ng ninang niya. Hindi naging maayos ang usapan namin nung nakaraan eh. Nung subukan ko ulit tawagan, hindi na sumasagot. Kaya tinawagan na kita. Pumara kami ng jeep papunta sa bahay ng ninang ni Addie. Pagdating namin doon, nakailang katok na kami sa gate pero walang sumasagot. Nung subukan ni Belle na itulak yon, kusa yung bumukas. Kaya pumasok na kami at dumiretso sa bahay. Pero kagaya lang din sa gate, walang sumasagot sa amin. Hanggang sinapansin kong bahagya palang nakaawang ang pinto. Itinulak ko yon at pagpasok namin, Ano yun? Ubod naman ang baho dito. Parang dun sa kung anong nakatambak sa ibabaw ng sofa nung galing. Addie? Nasaan ka? Ang dilim naman dito. Belle, hawin mo ang mga kurtina at buksan mo ang mga bintana para makapasok ang liwanag at lumabas yung amoy ng bahay. Kali! Saan ang galing yun? Parang galing sa sofa. Teka, checkin ko. Kali, huwag ka rin lumapit. Tumawag na lang tayo ng barangay o kaya pulis. palapit na sana ako sa sofa nang marinig kong magsalita si Belle. Tama siya. Baka kung ano nang meron sa bahay na yon. Lalo't hindi sumasagot sa mga tawag si Addie. Tapos wala man lang sumasalubong sa amin. Kahit panay na ang katok namin kanina. Kaya naman nag-about face na ako at palapit na kay Belle nang makarinig kami ng mahinang lagabog. Nahulog ang balumbon na nasa ibabaw ng sofa. Kasunod nun ay may biglang humahawak sa bukong-bukong ko. Napaluhod tuloy ako. Dala ng pagkagulat, napatili ako ng bahagya. Ay! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka namumutla? Belle, tulungan mo ako. May nakahawak sa bukong-bukong ko. Hindi ako makagalaw. Ano? Teka, titingnan ko. Ay! Bakit? Ang itim ng kamay na nakahawak sa'yo, Kali! Nung marinig namin na biglang may dumaing, sabay kaming napatili ni Belle ng tuluyan. Kulang na lang lumabas ang puso ko mula sa dibdib ko. Naisip ko din na baka yun na yung katapusan ko. Bigla na lang naramdaman kong bumitiw ang kamay na nakahawak sa akin. Kasunod nun ang unti-unting paggalaw ng balumbon. Animoy may gustong lumabas hanggang sa... Bakit bang ingay nyo? Addie! Huwag kayong sumigaw, minamigraine ako. Anong nangyari dito? Parang ulbuan ng baboy itong lugar mo. Anong nangyari? Hindi ko alam kung anong nangyari. At kung anong mangyayari ngayon sa buhay ko. Iniwan na niya ako. Nasasanda ako sa trabaho. Galit din sa akin ng pamilya ko. Gusto ko nang mamatay. Aray ko! Bakit mo ako sinampal? Bakit ka nananakal? Paano na lang kung mapatay mo ako? Sabi mo kasi gusto mo nang mamatay. Tinulungan lang kita. Total amoy bangkay na din naman dito sa bahay mo di iakma mo ng estado mo. Sira ulo ka? Mabuti pa. Addie, kung di na masyadong masakit yung ulo mo, kumain ka na muna. Ito, may dala kaming pagkain ni Belle para sa'yo. Tapos maligo ka. Kami na ni Belle ang bahala sa paglilinis.
Sige, Kali. Gagawin ko yan. Adi, Ano yun? maligayang kaarawan sa'yo. Nagdadaan ka man sa pagsubok ngayon. Isipin mo pa rin sana na isang biyaya ang iyong kapanganakan. Pagkatapos ng pangyayaring yon, sinikap naming tatlo na dalasan ng pagkikita. Gusto kasi namin ni Belle na makasigurado na ayos lang si Adi. Di naglaon matapos ang 6 na buwan ng pagiging bakante, nakakuha ng trabaho sa isang private firm sa Cavite si Adi. Dahil flexible naman pareho ang work schedule namin ni Belle, pumayag kami nang yayain kami ni Adi na mag-shared house sa nakuha niyang apartment malapit sa workplace niya. All systems go, ika nga. Hanggang sa sumapit ang October 17, 2015. Nandito lang pala kayong dalawa sa front lawn. Ano ba yung pinagkakaguluhan yung dalawa sa laptop? Nakailang tawag na ako sa inyo. Gawa ng nakahain ng umagahan. Kali, halika dito, bilis. May nabasa kami tungkol sa Kaibiang Tunnel. Pinadala sa email ni Ade nung kasamahan niya sa work. Anong meron? Di ba doon ka dumaan nang humabol ka sa reunion? Oo, yun ang sinadjust ni Belle sa akin. Ang totoo niyan. Si Ade nagsabi noon. Sabihin ko daw sa'yo eh. Kumusta, Kali? May nagpakita ba sa'yo? O di kaya'y nagiang ka sa motor mo? Nakarating ka ba sa baryo ng aswang? Ano? Hindi ko gusto bang vibes na nagmumula kina Adi at Belle. May kung anong pakiramdam ako na pinlano nilang dalawa na mapadaan ako doon. Hindi lingid sa mga kaibigan ko na lapitin ako. Pero hindi ako nakakakita. Kaya naman ingat na ingat ako. Ilang sandaling nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Hanggang sa nagsalita si Adi at nakumpirma ko na tama ang hinala ko. Sabi sa'yo, Belle, makakatunog si Kali. Tingnan mo, sa lubong na ang kilay. Baka gusto niyong i-share ang kalokohan yung dalawa. Napagtripan ka namin ni Belle. Balita kasi napugad ng multo ang Kaibiang Tunnel. Kako, baka mag-connect kayo ng multo doon kasi lapitin ka, di ba? Hindi nakakatawa yung ginawa niyo sa akin. Huwag niyo na sanang ulitin yon. Huwag kang mag-alala, hindi na talaga. Salamat. Dahil sama-sama na tayong tatlo na susubukin ang Kaibiang Tunnel next time. You can't be serious. Ano naman bang kalokohan ang naisip niyo? Sa halip na sagutin ako ng dalawa, ay iniharap nila sa akin ang laptop ni Adi at ipinabasa ang laman ng email na ipinadala sa kanya ng kasamahan niya sa trabaho. Nang matapos ako magbasa, matiim ko silang tinitigang dalawa habang tinitimbang ko ang mga salita na sasabihin ko sa kanila para mahikayat silang wag nang ituloy ang naiisip nilang kalokohan. Pero bago pa ako makapagsalita, Kaibiang Tunnel. Balak ninyong subukan ang nakasulat sa email na ito. Huwag kayong mapangas. Akala nyo ba'y biro-biro ang makapasok sa baryo ng aswang? Hindi bali sana kung simpleng kamatayan lang ang sasapitin nyo. Bangungot muna ang dadanasin nyo. At hihilingin nyo na sana'y mamatay na lang kayo. Hey! Tita Lea? Tito Maron? Hello, Adana. Kayo palang tatlo ang bago naming kapitbahay. Akala ko ay nilalaro lang ako ng paningin ko nang mabasa ko ang mga pangalan ninyo sa kontrata. Adi, sino siya? Mama siya ni... Ma, nahenda ko na yung insenso. Nasaan na yung lighter fluid para mapabaga ko na yung uling? Kilala niyo nakatira sa unit na to? Hindi, anak. Silang tatlo palang bagong tenants natin sa Unit 3. nagulat na lang kaming tatlo nang biglang may magsalita mula sa aking likuran. Isa yung may edad na babae, pero kita pa din ang sopistikadang ganda. Yung lalaki naman may katangkaran at mukhang istrikto. Nalaman naming mga magulang pala sila ni CJ at pag-aari nila ang apartment na inuokupahan namin. Katiwala lang kasi ang sumalubong sa amin nung naglipat kami. Pasensya na kayo at nakasingit ako. Kami ng asawa ko. May ilang balita na kasi kaming naririnig tungkol sa tunnel na yon. Mga tungkol sa kapangahasan ng mga kabataan. Bakit ka pala layo, Leia? Di ba't dalawa sa mga naging tenants natin ay parehong sinubok ang tunnel na yon? Ang isa ay hindi na namin nakita. At ang isa ay... Pa,
Baka naman matakot ang mga yan. Mabuti na nga ang matakot sila at nang hindi na nila gayahin ang katangahan ng ibang siraulong kabataan. Diyan na nga kayo. Mag-aayos pa ako sa loob. Pasensya na kayo sa asawa ko, ha? Ganun lang yon. Tunog brusko. Pero nag-aalala lang yun para sa inyo. Siya nga pala. Mukhang si Adana. Aadi lang ang nakakilala sa akin. Ako nga pala si Leia. Mama ako ni CJ. Nice to meet you po. Ako po si Belle. Ako naman po si Kali. Kayo pala si Belle at Kali. Madalas kayong mabanggit sa akin itong si CJ. Naman. O siya, maiwan ko na kayo. Bahala na si CJ na makipagkwentuhan sa inyo. Susundan ko lang si Maron at baka binabaligtad na ang bahay. Kaya pala masungit kasi si Maron. Aray! Naniniko ka, Kali. Umayos ka nga. Baka marinig ka ng mama ni CJ. Puro kakalokohan. Saglit kaming natahimik na apat. Nagpapakiramdaman. Kailan ba kami huling nagkasama-sama na kami lang? High school graduation namin. Kung saan nag-confess si Adi kay CJ. Pero sinabi ni CJ na si Belle ang gusto niya. May iyakan, sigawan, sampalanan na magitan sa aking mga kaibigan. Ako na may lihim na may gusto din, sa kumag na ugat ng gulo. Umawat lang. Pero ako yung napagbuntunan ng dalawa. Yun ang dahilan kung bakit ang tagal kong hindi nagpapakita sa kanila. Dahil ayoko nang tumagdag pa. Pero nang magsalita si Adi, Ang awkward ng sitwasyon to. Medyo. Di kagandahan ang naging paghihiwalay natin nung high school eh. Humingi ako ng sorry sa pagiging parte ng gulo ninyo ni Belle. Okay na yon, ganun talaga eh. Pero masaya ako na magkakasama na ulit kayong tatlo. At masaya ako na okay ka na ulit. Nagkausap kami ni Belle. Alalang-alala siya sa'yo. Tinawagan mo si CJ? kasi naman hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Hindi ka sumasagot sa mga tawag. Kaya humingi ako ng payo sa kanya kung anong magandang gawin. Pinayuhan niya akong tawagan si Kali. Nag-aalala ka din pala para sa akin. Oo naman. Sinong hindi mag-aalala sa kaibigang biglang hindi mahagip? Siyempre, nag-aalala din ako para sa'yo. Ayun na naman si CJ. Hindi siya marunong maglagay ng malinaw na boundary kung paano niya ituturing ang tao sa paligid niya. Hindi siya masamang tao. Pero dahil sa kabaitan niya, madalas nagkakaroon ng maling ideya ang babae sa kabaitang ipinapakita niya. Kasama ang ugali man, sumingit na ako. Bago pa kung saan mapunta yung usapan. Tungkol dun sa sinasabi ng parents mo kanina, anong nangyari sa tenants nyo? Yung nasa units 2 and 4? Oo, tama. Ang totoo niyan, kaya ayoko sanang pumunta sa reunion na inisponsoran nitong si Adi. Tenant namin yung nakitang wasak ang katawan sa kwartong inabandona na nung resort na yon. Ala, nakakatakot naman. Paano ang nangyari? Ikikwento ko sa inyo. Ganito kasi yon. Nangyari yon 2 years ago. Ayon sa kwento ni CJ, 2 taon na nilang tenant yung nasa Unit 4. Tapos halos mag-iisang taon ng tenant yung nasa Unit 2. Parehas na mga hobbyist na motor rider. Isang araw, nakita nilang maraming bisita yung nasa Unit 4. Sumilip ang mama ni CJ at narinig niya yung usapan nila. Pagbalik ng mama niya sa main unit o yung nagsisilbing tirahan nilang pamilya. Ma? Saan kayo galing? Lumabas ako saglit. Nag-chat ng mga tenant. Kumusta naman po? May kailangan bang ayusin? Tatawag tayo ng gagawa? Wala naman. Pero alam mo ba, yung Unit 4, ang daming bisita. Mga kapwa rider niya. Nagbabalak silang mag-joyride dun sa panel sa Maragondon. Yung kabubukas lang sa publiko. Nagiging tourist attraction nga yun. Ano kaya kung payuhan ko siya na wag nang tumuloy? Medyo may nababibes akong masama eh. Active na naman ang radar niyo, ma. Parang ganun na nga. Nagmabuting loob ang mama ni CJ at pinaalalahanan ng tenant ng Unit 4.
Hindi naman siya binastos, pero tinawanan lang siya ng lalaki at sinabing hindi siya naniniwala sa pamahiin o signos. Tapos noon, bumalik na ang kumag. Pero pagbalik ng tenant sa Unit 4, kakaiba na ang kinikilos. Laging nag-iisa at nagkukulong na lang sa kwarto niya. Pinagtatakpan din niya ang mga bintana at lahat ng pwedeng maging siwang ng unit sa pamamagitan ng pagdikit ng dyaryo at Manila paper. At nung ipacheck kay CJ ng mama niya yung tenant, Kuya Roy! Nandyan ka po ba? Eto po ang tinola. Napasobra po ng luto si Mama. Baka daw po gusto ninyo. Dahan-dahan po. Mainit. Kumusta na po kayo, Kuya? Kumusta, anak? Ma, ang gulat ko naman sa inyo. Kung susunod din pala kayo, sana kayo na nagdala ng tinola. Nainip ako Oh, ano na bang lagay ni Roy? niyaya ni CJ ang mama niya na bumalik na sa bahay nila. At doon pag-usapan yung tenant sa Unit 4. Nahihiya kasi siya na baka marinig sila ng tao at isiping pinagchichismisan nila siya. Parang may kakaiba po kay Kuya Roy eh. Tumawag na kaya tayo ng doktor? O kaya ikamag-anak niya? Aba, bakit naman anak? Nung pinagbuksan niya kasi ako ng pinto, halos di ko siya makita. Ang dilim ng loob ng unit niya. Baka naman may hangover, anak. Tapos nung bahagyan niyang ibuka yon para abutin yung mangkok na may tinola, napansin ko na tinapalan niya ng dyaryo at Manila paper yung mga bintana. Walang kahit anong sinag ng araw na nakakapasok dun sa unit. Hindi kaya nararabis yun. Pero pagdating ng bandang hapon, habang nagla-laptop si CJ sa front lawn ng bahay nila, nakanugnog ng harapan ng mga apartment units nila, nakita niya lumabas si Roy. Nakaporma at nagmamadaling umalis gamit ang motor niya. Sakto naman na lumabas ang mama niya at sinundan niyo ng tingin. Tingnan mo nga naman yun, CJ. Ang alin ma? Pinag-alala pa nga tayo ng husto ni Roy. Broken-hearted lang siguro ang loko. Halika, lumapit ka. Baka abutan mo pa ng tanaw. Anong meron? Ayun o, sa may kanto. May sinundong babae si Roy. Mukhang nagka-LQ lang sila ng nobya niya. Ba, oo nga no. Ano mo pala formang-forma si Kuya Roy? Hindi nga ako pinansin. Pero mali pala sila ng mama niya. Dahil pagdating ng umaga ng sumunod na araw, pinuntahan sila ng mga pulis. May search warrant. Patay na si Roy. Natagpo ang wasak ang katawan sa isang kwarto ng resort sa Tagaytay na pag-aari ng mga foreigners. Dahil ayaw ng may-ari ng kahit anong masamang balita na maikokonekta sa resort nila, nagpakawala ang mga yon ng malaking suhol na tinawag na donasyon para sa news blackout. Nang buksan nila ang unit na tinutuluyan ni Roy at nang matapos maghalughog ang mga pulis, Sige po, sir. Tatawag po kami kung may maalala kaming detalye. At kung sakali man po na may makita kami dito habang nag-aayos kami, itatawag namin kaagad sa inyo. Ano daw ma? Huwag muna natin galawin. Pwede naman daw linisin. Nagawa na daw nilang lahat ng kailangan. Ay, ano kayang nangyari kay Roy? Hindi ko akalaing ganito ang gagawin niya sa unit. Ang laki ng ipapaayos natin. Dikit na dikit nga yung mga dyaryo sa bintana. Pati yung exhaust fan sa CR tinapalan eh. Parang pinaliguan talaga ng glue. Ano kaya yung sinasabi niyang nakikita niya na ayaw daw siyang tigilan? Hindi ko alam. Ano ba to? Bakit? Ayaw maalis eh. Teka lang ma. Kukuha lang ako ng gamit. pumunta sa bahay nila si CJ para kumuha ng pangtabtab sa nakadikit na patong-patong na Manila paper sa dingding ng unit. Pagbalik niya sa unit, nasa labas na ang mama niya. Nakatanaw ng malayo. Ma, may problema ba? Mukhang hindi lang itong magiging problema natin, anak. May ibinulong na naman sa inyo ang gabay niyo? Parang ganon.
Mukhang ang mga umiiwas sa landas ng espiritual ay hindi na makakaiwas pa. Mabigat ba, Ma? May masamang puwersa ang nadala ni Roy dito. Hindi ko alam kung saan niya nakuha pero mukhang mapapalaban ng tatay mo ng matindi. At baka hindi ka na din makaiwas na hindi sumunod sa yapak niya. Bumalik sila ng mama niya sa loob at inumpisahang tabtabi ng mga nakadikit sa dingding. Nang sa wakas ay maalis nila yon, sinalubong sila ng maliit na tela na may nakabalot na kung ano. Dahil masama ang kutob ng mama ni CJ, tinawagan na nila yung mga inspektor at nagulat sila sa nalaman. Naputol ang pagkakwento ni CJ kaya nagtanong na si Adi. Anong laman ng tela? Gusto niyo ba talaga malaman? Baka magkatakutan kayo. Siguro wag na lang. Sabi nga ng matatanda na what you do not know won't hurt you. Ay, nako. Hayaan na naman si Manning Kali. Kung ayaw mong marinig, bahala ka. Pero kami ni Adi, gusto namin. Sabihin mo na CJ. Nagkwento ka na din lang naman eh. Kumpletohin mo na. Buto daw ng panga ng tao. Tama si CJ. Nagkatakutan na nga kami. Hindi na nakapagtanong pa ng follow-up question si Adi at Belle tungkol sa Unit 4. Nag-effort si Belle na ayusin ang mood. Iniba niya yung usapan. Tinanong niya yung tungkol naman dun sa tenant ng Unit 2. Pero sa halip na makatulong, tumagdag pa yun sa isipin namin. Si Unit 2. Call center agent yun sa Makati. Nagmumotor siya back and forth. Araw-araw. Minsan, nagpaalam yun kay mama na a-attend ang blind date. Inireto daw siya ng mama niya. Tapos, naging weird din siya? Hindi siya nakarating sa date niya sa Tagaytay. Nabigla na lang kami nang nagpunta dito ang nanay niya. Huli daw nilang usap yon nung papunta ang anak niya sa date. Nagbiro pa daw na sa kaibiyang tunnel dadaan. That's Interesting. creepy ang sasabihin ko. Nakita ba siya afterwards? Hindi. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakita. Kahit ang motor niya. Baka naman ginagawang urban legend na lang yon. Para lalong pagkaguluhan yung daanan. Bawat alamat ay may kakabit na katotohanan. Kaya kung ako sa inyo, pakinggan niyo ang babala ng pamilya namin sa inyo. Huwag kayong maging mapangahas at subukin ang misteryo ng lagusan na yon. At subuking marating ang baryo ng aswang. Pagdating ng hapon, umalis si Belle. Nakatanggap siya ng tawag sa booker niya na may modeling stint siya. Local model kasi si Belle. Si Adi naman, nagpaalam na lalabas lang at gagala. Nagpaiwan ako dahil may orders ako ng handmade accessories. Nung nag-iisa na ako sa bahay, naisipan kong sa front lawn gumawa. Makatipid sa paggamit ng fan at ng ilaw. Kumatok ako sa main unit para magpaalam na doon ako sa labas gagawa. Pero walang sumasagot. Doon ko na namalayan na solo ko pala ang buong compound. Kampante akong gumawa at hindi ko na namalayan ang oras. Bah, ang bilis kong nakatapos ah. Anong oras na? Nasaan ba ang cellphone ko? Heto pala. Natabunan na ng mga ribbons. 5:30 na pala. Kaya pala medyo madilim na. Makapag-ayos na nga. Baboy ba yon? Saan naman manggagaling yon? Saan naman galing ang baboy na to? Mula sa bahagyang nakaawang na gate ng compound, nakita kong sumilip ang nguso ng baboy. Tapos unti-unti na yung pumasok at dahan-dahang naglakad palapit sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Kasabay ng pagtayo ng balhibo sa batok ko. Parang may kakaiba dun sa baboy na hindi ko matukoy. Gustuhin ko mang manakbo, hindi ko naman magawa. Para kung nabato-balani nang makasalubong ko ang mata nun. Naramdaman ko na unti-unti akong lumalapit habang nakalahad ang kamay ko. Hanggang sa nakarinig ako ng parang batingaw. Biglang umurong ang labi ng baboy at lumabas ang mga tila pangil sa bibig nun. Kali, sumagot ka kung naririnig mo ang boses ko.
CJ? Oo, naririnig na kita. Dito ka lang sa likod ko. At sa batingaw ka lang makinig. May maliit na telang may tali sa kanang bulsa ko. Pakidugot mo. Heto ba? Oo, yun nga. Buksan mo at isaboy mo dyan sa baboy ang laman. Pagkasaboy ko sa baboy ng laman ng bulsikot na nakuha ko sa bulsa ni CJ, nagbago yun ng anyo. Parang sa pelikula na unti-unting nangitim ang balat nun at humaba ang mga kuko. Dahan-dahan, nagiging parang kawangis ng tao ang tindig nun. Pero bago pa yung tuluyang makapagbagong anyo, narinig namin na sumigaw ang papa ni CJ. May dala yung planggana ng tubig at isinaboy sa nilalang na nasa harap namin. Agad na umusok ang nilalang. Naghalaw ang amoy na parang sinusunog na bulok na karne at asupre. Nagbagong anyo iyon ng tuluyan at naging isang malaking itim na ibon at mabilis na lumipad palayo. Ay, Diyos ko po. Ano yun? Iha, sa tingin ko'y alam mo na kung ano yun. Kahit hindi ko sagutin yung tanong mo. Ang tamang itanong mo ay kung bakit ikaw ang puntirya nun. Buntis ka ba? Hindi po. Hindi pa? CJ, abay kay bagal mo naman. Maron, ano kaya kung pumasok ka na muna sa loob? Kakausapin kita. CJ, bahala ka na muna kay Kali. Tahimik lang ako. Iniisip ko yung sinabi ng papa ni CJ na ako yung punteriya ng aswang. Bakit ako? Hindi naman ako buntis. Napatingin ako sa gawin ni CJ. Nakatingin din siya sa akin. Saka ko naalalang itanong sa kanya kung anong nangyari. Paano nandun sila ng pamilya niya nung inaswang ako. At ganito ang pagkakakwento niya sa akin, Madam Venus. Maron, kanina ka patahimik dyan. May problema pa. Inaalala ko lang yung bagong kapitbahay natin. Yung 3 dalaga nang umuupa sa Unit 3. Parang masyadong maloko at mapangasong dalawa doon. Lalo na yung Adi. May nararamdaman akong iba sa kanya. Hindi naman kaya dahil lang sa maitim yung tao. Nasabi ko lang naman yun. Alam kong hindi ka mapanghusgang tao. Oh, huwag mo na akong titigan ng ganyan. Nanlalambot ang tuhod ko sa'yo eh. Mama, hinihiragitan niyo na naman si Papa eh. Yan bang edad niyong yan na 60? Ay kinikilig pa kayo? Abay, lokong batang to. Natural naman. Anong tingin mo sa mga matatanda, manhid? Chill lang, Ma. Para binibiro lang kayo eh. Napiko na naman kayo agad. Nandito na tayo. Di yata't si Kali ang nakikita ko. Tama kayo, Ma. Linaw ng mata. Talagang ako'y inaalot ng batang to. Lumapit ka dito. Kukutusan talaga kita. Pero bago pa siya nahagip ng pabirong kutos ng mama niya, ay nakaiwas na si CJ. Ayon kay CJ ay nilapitan niya ako para batiin, pero hindi ko siya pinansin at nanatili lang akong nakatitig sa cellphone ko. Inakala niyang busy lang ako kaya pinabayaan niya lang ako. Pero nung batiin ako ng mama niya at hindi pa din ako namamansin, sinabihan sila ng papa niya na magmasid at sigurado may pupunta para sa akin. Sigurado ba si Papa sa sinabi niya? Baka naman kung ano nang nangyari kay Kali kaya tulala. Tumawag na kaya tayo ng doktor. Maniwala ka sa papa mo. Minsan lang yan magsalita ng tungkol sa espiritual at umiiwas na nga mula nung maging anak ka namin eh. Nakakarinig ako ng ingay ng baboy. Ayun, pumasok sa gate. Ay, nilalapitan ni Kali. Ay, naku anak! Kali! Lumayo ka dyan! Hindi yan ordinaryong baboy! Ayon kay CJ, para akong nahipnotismo. Hindi ko sila naririnig at patuloy ang lapit ko sa baboy. Doon na iniabot ng mama niya sa kanya ang purification bowl at inutusan siyang bating-tingin yun para magbalik ang ulirat ko. Nang matapos siyang magkwento, ako naman ang tinanong niya. Ano bang nangyari bago ka nagkaganon? Tsaka bakit nag-iisa? Wala naman. Nagtapos lang ako ng mga handmade items. Tapos, napansin ko na medyo madilim na. Kaya tumingin ako sa phone ko. Tapos noon, napatingin ako sa papalubog na araw. Tapos, narinig ko na lang yung batingaw. Wala ka bang nakakaaway?
Sino naman kaya makakaaway ni Santa Caligena? Kami lang naman nakakapalitan niya ng salita kapag nakikipagtalo kami sa kanya. Nagulat kami ni CJ sa biglang pagsulpot ni Adi at Belle. Pero dahil sa sinabi nila, sandaling nagpaalam si CJ sa amin at pumasok sa bahay nila. Habang wala siya, ininteroga naman ako nung dalawa. Seryoso naman ang pinag-uusapan ninyo. Oo nga. At bakit tinatanong ni CJ kung may nakaaway ka? May nangyari ba? Kanina kasi... Belle, Adi! Pupunta muna kayo dito sa bahay. May itatanong lang ako. Sige po! Tara, Belle. Tawag tayo ni Tita Leia. Diyan ka muna, Kali, ah. Pag-alis ni Adi at Belle, siya namang balik ni CJ. Sa pagtataka ko, may dala na siyang itim na kandila at plangganitang puti na may tubig. Humingi siya ng permiso sa akin na i-cruise ang kandilang itim sa noo ko at sa pulsuhan. Pagkatapos ay pa-cruise niyang binuga ang buong binyagang pangalan ko sa kandila ng 3 ulit bago niya sinindihan at itinirik sa harap ng planggana na nakapatong sa harapan ko. Para saan yan? Hinala kasi ng tatay ko na may nananalbahe sa'yo. At mukhang tama nga siya. Bakit? Paanong tama? Tingnan mo. Nangitim na ang tubig. Sinyalis yan na may nagbabalak ng masama sa'yo. Mag-iingat ka. Sino naman kaya yun? Trabaho mo yan na alamin. Pinapasabi din pala ni Papa sa'yo na wag mo munang ipapaalam kina Belle at Adi ang tungkol dito. Pinaghihinalaan niyo ba sila? Wala kami sa posisyon na paghinalaan sila eh. Pero dapat mong paghinalaan ang kahit na sino. Lalo't kamuntikan ka ng maging hapunan kani-kanila lang. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yun, Madam Venus. Dapat ko ba talagang paghinalaan ng mga kaibigan ko? Naguguluhan ako, kaya hinayaan ko na lang muna. Sabi ko sa sarili ko, mag-oobserba na lang muna ako. At habang nasa ganun akong sitwasyon, tumakbo ng normal ang araw naming magkakaibigan hanggang sa sumapit ang October 31, 2015. Paano, Kali? Hindi ka talaga sasama? May iwan ka talaga dito? Oo nga naman, Kali. Sumama ka na sa amin. Gusto ko sana, pero may gagawin kasi ako. Okay, lalakad na kami. Ingat kayo. Ingat sila sa amin. Sumbagon ko ang kahit sinong buong-buong namang trip sa amin ni Adi. Makita nila na mag-model ba sila? Nang ano naman, gamot sa pasa. Ha? Mudulibira o glungon ba? Kaya wag silang loloko-loko. Sigurado ako doon. Siya nga pala, Adi. Iyo ba yung motor na nasa harap? Oo, binili ko siya last week. Pero ngayon lang dumating. Na-delay ang delivery kasi wala yung kulay na gusto ko. Kaya nag-request pa yung store overseas. Buti nga at dumating ngayon. May magagamit kami ni Belle pagpunta sa Halloween event. Bye, Kali! Dalan ka na lang namin ng pasalubong. Pero hindi nila nagawa yun dahil hindi sila umuwi ng gabing yun. Akala ko inabot lang sila ng kalasingan sa daan o di kaya may nakadate lang na kung sino. Kaya hindi ako masyado nag-alala. Pero na isang araw na di pa rin sila umuwi. Umabot na sa 3. At kahit anong subok kong tawagan sila, hindi ko sila makontak. Doon na ako nabahala ng husto. Humingi na ako ng tulong kina CJ at sa mga magulang niya. Nagtulong kami na tignan ang mga gamit nila at nabigla ako sa nadiskubre namin. Kumusta, Kali? May nakita ka ba sa kwarto ni Belle? Wala po masyado. Maliban sa laptop niya na iniwan palang naka-charge. Nabasa ko ang ilang forwarded images at emails ni Adi sa kanya. Mga tungkol sa urban legends at ilang tungkol sa witchcraft. Ay, ganun ba? Hindi namin alam ni CJ kung paano namin bubuksan sa'yo ito eh. Ang alin po? Kali, maupo ka na muna. May sasabihin kami ni Mama sa'yo. Nawiwirdohan man ako sa inasal nila, ginawa ko ang suhestyon ni CJ. Ilang sandali na tumahimik ang mama ni CJ. Tapos, dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang isang litrato ng nakataob.
Nang iharap ko yun sa akin, napasinghap ako dala ng pagkabigla. Dahil ang mukha ng nilalang na sumugod sa akin ng hapon na iniligtas ako ni CJ, yung nasa picture. Ito yung kuha natin sa resort noong April. Nakita mo to? Yung mukha na nakasilip sa may leeg ni Adi. Ito yung nilalang na umatake sa akin. Oo. Makikita mo din dyan na distorted ang mukha ni Belle at Adi. Tapos may parang kamay na maitim na nakakapit sa leeg ni Belle. Anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Iha, mahirap tanggapin ang sasabihin namin sa'yo. Pero si Adi ang nanalbahi sa'yo. Ano po? Hindi niya yun magagawa. Magkakaibigan po kami. Sasabihin mo pa din ba yan kung ipakita ko to sa'yo? Isang picture po ulit ang iniabot sa akin ng mama ni CJ. Graduation picture ko yun. Binigyan ko ng tig-isang kopya sina Adi at Belle. Binigyan din nila ako ng kopya ng sa kanila. Nang tignan ko ang likod ng picture, nakasulat ang buo kong binyagang pangalan at birthday ko. Kasama ang kung ano-anong simbolo na nakasulat sa pulang tinta ang nandoon. Ano pong ibig sabihin nito? Mga simbolo yan na pang-akit sa masasamang puwersa. Kadalasan, ginagawa ng isang kopya ng larawan ng sinasalbahe. Inililibing yun sa lugar na gusto nilang makaapekto dun sa tao. Kagaya naman ng ano? Halimbawa, ililibing sa tabing dagat para lumaki ang tiyan ng tao sa tuwing high tide. O kaya ay sa sementeryo para sundan ang mga kaluluwang di matahimik. May iba naman sa simbahan para bumait yung tao kung salbahe. At mukhang dito inilibing ni Adi ang sayo. Sa isang diary na naiwan ni Adi na nakabukas sa ibabaw ng desk niya sa loob ng kwarto niya, malinaw na nakasulat doon na sa Nasugbu exit ng Kaibiyang Tunnel, ililibing ang litrato ko. Tao lang ako, Madam Venus, hindi santo. Sabay-sabay na bumuha ang emosyon sa akin. Galit, sakit na tinraidor ako. Lungkot at nangingibabaw ang di ko makapaniwala na gagawin nila sa akin yon. Si Belle pa talaga nagturo kay Adi kung paano gawin ang paktol. Nilimot ko na lahat ng hiya sa katawan at napakagulgul ako sa harap ni CJ at ng mama niya. Nang sa wakas tumahan na ako. Iyon pong nakalagay na paraan ng pagpunta sa baryo ng aswang. Hindi mo gagawin yan, Kali. Kailangan kong gawin to. Oo, mali si Belle at Adi. Pero nakita niyo naman ang huling entry sa diary ni Adi, hindi ba? Babawiin na niya ang ginawa niya. Iha, hindi tayo nakasisiguro na nandun nga sila. At saka isa pa, ang pagpasok sa ganung lugar ay tsamba-tsamba lang sa mga mapangahas na tao. Pero sa isang katulad mo na bukas, lapitin. Maaaring hindi ka na makabalik sa normal na lugar ng mga tao. Gusto mong makabalik si Belle, di ba? Iha, bakit naman si Belle? Kung sakaling oo, ang sagot ko, hindi ko pa din gugustuhin na may mapahamak gawa niya. Nila ni Adi. Ginusto nila yon. Hindi ba't nararapat lang na pagbayaran nila ang konsekwensya ng ginawa nila? Natigilan ako sa tono ng pananalita ni CJ. Oo, tama siya. Wala namang namilit sa kanila na gawin yun. Pero ayun sila't sumigi pa rin. Katangahan kong iisipin na kaibigan ko pa rin sila sa kabila ng nalaman kong ginawa nila sa akin. Sa puntong yun, ang gusto ko na lang putulin na ng tuluyan ang ugnayan namin. Pero kung gagawin ko yun, gusto ko wala ng loose ends. Dahil ang tiwalang nasira na hindi na maibabalik pa. Oo, tama ka sa sinabi mo, CJ. Pero para mangyari yun, kailangan makita natin sila. Kailangan ko ring makasigurado na tuluyan ang naputol ang ginawa nilang paktol sa akin. Delikado ang gagawin mo, Iha. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Kung hindi po ako kikilos, hindi po matatapos ang problema kong to. Hindi naman po maaayos ang isang problema ng tititigan lang at hahayaan na lang. Tama ka sa sinabi mo. Kung ganon, hayaan mong tulungan kita. Tinutulungan na ninyo ako ngayon. Malaking bagay na ito. Ang ibig kong sabihin, sasamahan kita. Dahil nalaman kong ako ang punot dulo ng gulong ito.
Iniabot sa akin ni CJ ang diary ni Adi. Nakalipat na yun sa ibang pahina. Isang entry na kailan may hindi ko inaasahang papasok sa isipan ni Adi. Nakatala doon ang petsa ng birthday ni CJ at nakadetalye ang mga nangyari. September 10, 2014, sa bahay niya na Adi. Bel, kumuha ka pa ng alak dyan sa wine rack ni Daddy. Pili ka ng mas matapang. Tama na, Adi. Pares na tayong may tama. Kanina pa tayo umiinom sa birthday party ni CJ. Ha? Si CJ? Hayop na yun. Ikaw pa ang dinadahilan ng high school graduation. Kesyo ikaw daw ang gusto. Yun pala si Kalijena na ubod ng badoy, weird at walang social skills ang gusto. Animal. Nag-aalala lang siguro siya para kay Kali. Tingnan mo nga nangyari sa ating dalawa. Nagkasakitan pa tayo ng gabing yun. Pati si Kali, napagbunto na natin. Isa pa yung malanding yan eh. Kutob ko lihim na may gusto yan kay CJ. Ayaw lang umamin. Mga hayop silang dalawa. Ano kaya kung kulamin ko yung si Kali? Turuan mo ko, Bet. Gumanti tayo. Adi, masama ang paktol. Pwedeng ikamatay ng tao yun. Tsaka, pwede ka ding balikan ng gagawin mo. Nauna silang magkasala sa atin. Gumaganti lang tayo. Hindi ko naman siya papatayin eh. Tatakutin lang. Marunong ka nun, diba? Kay Bel nagmula ang ideya ng baryo ng Aswang na may mga espesyal na lagusan na pwedeng daanan para yun marating. Na ano bang masamang balak ng isang tao kung doon mo yan gagawin o hihilingin, magkakaroon ng katuparan. Ayon sa nakasulat sa diary ni Adi, inilibing nila ang litrato ko sa bukana ng lagusan na nasa baryo ng mga aswang. Sa iba, iisiping isa lang yung alamat, pero totoong-totoo ang mga dinanas ko. Nung matapos kong basahin ang entry, namanhid ang mga kamay ko. Nabitawan ko ang diary at doon biglang nagsalita ang papa ni CJ na nandito na rin pala sa loob ng bahay. Kung sa kabila ng mga nabasa mo, ay gusto mo pa ding makapunta sa baryong yon, maaari kitang matulungan. Ngunit ang pagbalik mo, ninyo ng aming si CJ, hindi ko magagarantiyahan. Hindi nyo na kailangang pasamahin si CJ sa akin. Problema po namin itong tatlo ni Bel at Adi. Kasalanan namin na ganun lang karupok ang tinatawag naming pagkakaibigan. Kahit na, Iha. Hayaan mong tumulong ang anak namin. Kasalanan din naman niya kung bakit kayo nagkagulo. Kung noon pa siya nagsalita, di sana'y hindi na umabot pa sa ganito ang sitwasyon. Sige na, Kali. Hindi din ako mapakali kung mag-isa kang lalaka doon. Tsaka, magagamit mo ako. May alam sa mga ganong bagay ang pamilya namin. Salamat, CJ. Pagdating ng kaliliman ng gabi, lumakad kami ni CJ. Angkas niya ako sa motor niya. Binaybay namin ang lagusan ng sinasabing daan sa baryo ng Aswang. Baon ng babala, pangontra at paalala ng kanyang mga magulang. Tumulak na kami. Ginawa namin ang lahat ng taliwas sa dapat gawin upang maging ligtas. Hindi kami bumusina at nakiamot lang kami ng liwanag sa mga nakasabay namin. Umusal ng pangungusap si CJ na turo ng tatay niya at nung lumampas kami ng lagusan. Gumana ba? Hindi ko pa alam. Baka hindi. Nakakarinig pa ako ng mga motor sa di kalayuan eh. Pero bakit wala na tayong kasunod? Tingnan mo oh. Parang tayo lang ang nandito. Ano yun? Parang may kung anong malaking pakpak na parating. Magtago tayo dito sa likod ng halaman. Dali! Pagtago namin, biglang may dinagit na kung ano ang nilalang na dumating. Malapit lang sa aming pinagtataguan. Isang lalaki ang sumigaw ng, "Tulungan niyo ako!" Nakita namin ang iangat siya pataas nang dumagit sa kanya. Hanggang sa narinig na lang namin ang nakakapanindig balahibong hiyaw. Namalayan ko na lang na hinawakan ni CJ ang kanang kamay ko. Nanginginig na pala ako ng sobra.
Sikapin mong kumalma. Alam kong natatakot ka. Ganun din ako. Pero nandito na tayo eh. Lakasan mo ang loob mo. Dalawa tayo. Oo, pipilitin ko. Diyos ko po, Kali, anong problema? bakit may ganyang libulto dyan sa bukana ng lagusan? Talagang nakarating tayo sa baryo ng aswang. Isang malaking hubad na rebulto ang nakatayo doon. May katawan, bisig at kamay ng matipunong lalaki. Pero ang ulo, binti at paa sa kambing. May malaki yung sungay na nakaarko. Ang dila ng naturang lalaking may ulo ng kambing ay humahagod sa buong kahubdan ng buhat ng babae na walang saplot. Hindi ako maaaring magkamali. Motor ito ni Adi. Naiwan pa ang susi sa ignition, oh. Ako ang may gawa ng keyhorn na to. Kung ganon, nandito nga sila. Pera mo ko niyang susi. Titingnan ko itong storage bay. CJ, anong problema? Bakit ka natigilan? Nandito ang graduation picture mo. Sa estado nito, mukhang eto na yung sinasabi ni Adi sa diary niya na inilibing niya dito na graduation picture mo. Puro bakat ng lupa. Mabuti naman kung ganon. Talaga palang desidido na silang bawiin ang masamang ginawa nila sa akin. Pero pilas ang picture mo. Ha? Patingin. Eto oh. Pilas nga ano. Pero na ba talaga ang galit nila sa akin? Hindi ko masabi. Pero sa pagkakahati nito, parang pinag-agawan kaya napilas. Malalaman lang natin ang totoo kung makakausap natin ang dalawang yon. Ang tanong ay nasaan ang dalawang yon? Minabuti namin ni CJ na gumala ng kaunti sa lugar. Pero bago namin yung ginawa, winisikan ako ni CJ ng kung anong langis. Maging siya naglagay din. Sabi niya sa akin pabaon yun ng papa niya. Isang panlansi para hindi kami mahalata na hindi kami mula sa lugar na yun. Kung sakaling makapasok nga kami sa baryo ng aswang. Habang naglalakad-lakad kami palapit sa mga kabahayan, napansin namin na nagsasara ng bintana at pintuan ng mga tao kapag napapadaan kami. Huwag mong pansinin. Basta maglakad ka lang ng normal. Parang namamasyal, ganon. Bakit sila ganon? Nakakapag-alala naman. Hindi ko din alam. Pero sabi ni Papa, makibagay. Huwag magsalita na unang beses lang natin dito. Dahil baka maakit natin ang atensyon ng ibang aswang. Mawalang galang na sa inyong dalawa. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Napansin ko kasi na palingalinga kayo. Kakoy baka nawawala kayo. Mga dayo ba kayo dito? Hindi ho. Dati po kaming taga dito ng mga magulang ko. Napalipat po kami sa Cavite. Dahil ho sa negosyo ng mga magulang ko. Medyo na-miss ko lang po itong lugar. Kaya dinala ko po itong fiancé ko para mamasyal. Ganun ba? Tamang-tama. May kasiyahan kami mamaya. Mga bandang tanghali ang umpisa. Dumalo kayo. Masaya yon. Bagay na bagay sa magsing-irog na tulad nyo. Nako, hindi na po. Sige po, pupunta po kami. Pagkatapos naming mamasyal. Kapag may kailangan kayo, nandun lang sa may dulo ang bahay ko. Yung may malaking puno sa harapan. Kasama ko sa bahay ang aking mga anak. Matutuwa ang mga yun kapag binisita nyo kami. Salamat po sa imbitasyon. Hayaan niyo po at dadaan kami sa inyo. Tawagin nyo na lang akong Aling Agatha. O paano? Diyan na kayo. Hihintayin ko kayong dumaan sa amin. Nang umalis yung Ali, agad na hinawakan ni CJ ang kamay ko at marahang pinisilyon. Gamit ang mga mata niya, sinenyasan niya ako na lumakad na kami. Nang makaliko kami sa isang pakurbang daan. Pasensya ka na sa sinabi ko dun sa Ali. Ginawa ko yun para magmukhang kapanipaniwala kung bakit tayo nandito. Nauunawaan ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Mag-obserba. Sa tingin ko na may ligtas tayo hanggat hindi pa lumulubog ang araw. CJ, parang may humihingi ng tulong. Hindi tayo pwedeng makialam. Panabay kaming napabaling ni CJ sa pinanggalingan ng hiyaw.
Pasimple naming pinasok ang talahiban at patalungko naming tinawid ang kahabaan nun. Dahan-dahan kaming gumalaw hanggang sa maging malapit ang tunog ng pagdaing. Marahan naming hinawi ang talahib. At isang nakakakilabot na eksena ang aming nasaksihan. Isang aswang na babae ang lumalapan ng sikmuran ng isang lalaki. Sakto naman na pumaling sa amin ang mukha ng naghihingalong lalaki at suminghap-singhap ang bibig nun na parang may gustong sabihin sa amin. Doon ako kinabig ni CJ at isinubsob ang ulo ko sa dibdib niya habang takip ng mga kamay niya ang magkabilang tenga ko. Huwag ka nang tumingin. Sikapin mo din na huwag pakinggan. CJ, buhay pa kaya sina Adi at Belle? Paano kung mali ako sa pagpunta rito at pinahamak lang kita? Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Ginusto kong samahan ka dito. Kung sakali man na magkatotoo ang kinatatakutan mo, aalis tayo dito na magkasama. Ang mahalaga, nakuha natin ang kasagutan sa mga katanungan natin. May parating. Talaga namang iniraos mo din ang kasibaan mo, ano, Krising? Amatang walang utang na loob na ito? Aangilan mo ako? Papatulan kita. Baka gusto mong isama kita sa ihanda sa kasiyahan mamayang tanghali. Ganyan. Mga yupapa ka sa akin. Hirap sa'yo, ginagalit mo pa ako. Linisin mo yung kalat mo. May mga bisita tayo. Nakakahiya kung may makikita silang kalat. Mamaya isipin nilang dugyot tayo. Hindi pa ako makasigurado. Pero sa tingin ko'y madadagdagan tayo dito. Kaamoy natin sila. Kung nagkakamali man ako, malalaman natin yan mamaya sa piging. Kung matatakot ba sila sa makikita nila o hindi. Ang dalawang kasama ko sa bahay hindi pa hinog para maging kaanib natin. Inihahanda ko pa sila. Problema ko pa nga na hindi ko tuluyang mabura sa isipan nila ang lugar sa labas. Oo naman, kung hindi talaga sila magiging katulad natin, magiging palahian na lang sila. Pagkatapos, maaari nyo na silang kainin. Pagkatapos noon ay umalis na si Agatha. Ang naiwang aswang na tinawag niyang Krising ay nagbalik sa anyong tao at tuluyang ay dinispatsa ang katawan ng biktima niya. Nang wala ng tao, sakalang kami nakahinga ng maluwag ni CJ. Maingat kaming lumabas mula sa talahiban at nagtungo sa may tabing dagat. Gusto ko sanang magtampisaw sa malinaw na tubig, pero pinaalalahanan ako ni CJ na makaaapekto yon sa pagbabalat kayo namin bilang kauri ng mga taga doon. Hetong tubig. Uminom ka muna. Salamat. CJ, hanggang kailan uubra ang pagkukunwari natin? Ang totoo niyan, saglit lang. Sabi ni Papa, hindi tayo dapat abutan ng kinabukasan sa lugar na ito. Kaya dapat mamayang gabi ay... Ano nga ba yung gagawin natin? Hanapin sina Adi at Belle at umalis tayo bago tayo abutin ng susunod na araw sa lugar na to. Kasasabi mo lang. Oo nga. Tama. May problema ba? Wala naman. Pero ramdam ko na meron siyang hindi sinasabi sa akin. Sa totoo lang, ang sinasabing baryo ng aswang ay isang kaaya-ayang lugar. Mapuno, malinis at malapit sa dagat na may asul na kapaligiran. Kung hindi nga lang sa mga aswang na naglipana, gugustuhin mo talagang manatili doon hanggang sa doon ka na tumanda. May kung anong ere din ang pang-aakit ng lugar. Sabi nga ng salitang banyaga, magical. Tipong parang may kapangyarihan yun na ipalimot sa iyo ang mga bagay-bagay. At napatunayan ko yun nang salubungin kami ni Agatha bandang tanghali para dalhin kami sa isang lawag sa gitna ng kakahuyan. Ganito po ang nangyari, Madam Venus. Ganito kami kung magsaya dito. Kung ganun po, ay may ikinasal yung ganon? Ba't kita mo nga dapat ano? Hindi ka pala talaga nagsisinungaling nang sabihin mong taga dito kayo ng pamilya mo. Oo, tama ka. May ikinasal nga. Ina, nahinda na po namin ng mapagkain para sa kasiyahan. Ganon ba? Mabuti naman. Siya nga pala, ito ang isa sa ating mga bisita. Sina... Ako po si CJ.
At eto naman ang fiancé ko na si Kali. Ito naman ang anak ko si Jonabel. At yung isang papalapit ay si Adana. Anak ko din siya. Nang makaharap namin silang dalawa, hindi ko matandaan ang mga kaibigan ko sila. Basta pakiramdam ko lang noon, matagal ko na silang kakilala. Si CJ naman ay tahimik lang sa tabi ko. Hanggang sa pinaupo na kami sa isang mahabang mesa, katabi ng iba pang bisita. May iba na umiiyak, ang iba naman ay pawang walang ideya sa nangyayari. Nang hainan kami ng pagkain at inumin, inabot ko yon para kumain. Doon inabot ni CJ ang kamay ko at pasimpleng hinalikan ng likod noon, sabay bulong. Kali, huwag kang kakain o iinom ng anumang ibibigay nila sa'yo. Kahit ang prutas ay hindi pwede. Bakit hindi? Ang sasarap pa naman ng mga ito. May halong laway yan ng aswang. Etong plastic. Ilagay mo ito sa kanlungan mo. Tapos, kunwari kumakain ka, pero pasimple mong itapon sa plastic na yan yung pagkain. Ako nang bahala sa pagtatago. Sige. Siya nga pala, CJ. Yung dalawang babaeng ipinakalala sa atin, na anak ni Agatha. Parang kilala natin sila. Hindi ko lang matandaan kung saan. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Diyos ko po! Anong nangyayari? Hindi ko na nasagot si CJ. Napasinghap na lang ako at napasigaw. Dahil ang ibang bisita ay inatake ng mga taong nakidalo sa handaan. Napuno ng tilian, hiyawan at daing ng pagmamakaawa ang paligid. Nang ibabaw ang mga ungol, angil at tunog ng pagkapunit ng damit at laman. Nang akmang titili ako, biglang hinawakan ni CJ ang magkabilang pisngi ko at nagsalubong ang aming mga tingin. Parang lalabas ang puso ko sa lalamunan ko dala ng pagkarimarim sa nangyayari sa paligid namin. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni CJ, pero kalmante ang boses niya na magsalita siya. Huwag kang sisigaw. Sumama ka sa akin. Kung nanlalambot ang tuhod mo, kumapit ka sa braso ko. Anong gagawin natin? Pupunta tayo dun sa gitna at makikisayaw tayo. Ano? Paano kung atikihin din nila tayo? Hindi nila tayo aatakihin. Basta't huwag kang magpapalata. Nalalambot ang tuhod ko sa takot at pandidiri, Madam Venus. Basa na ng dugo ang lupang nilalakaran namin. Masangsang na din ang amoy ng lansa sa paligid. Maigpit akong kumapit kay CJ habang nagsasayaw kami. Sa pagpaling ng tingin ko, nakita ko sina Adi at Belle na sumasayaw sa malaswang paraan. May kasayaw silang mga anyong aswang na kung saan-saan na lang dumadapo ang mga kamay sa kanilang katawan. Ngunit sa halip na matakot, katakatakang mukhang ligayang-ligaya pa sila. Doon parang biglang naglinaw ang isipan ko. At bigla kong naalala kung sino sina Adi at Belle. CJ, natatandaan ko na sila Adi at Belle. Mabuti kung ganon. Ano bang nangyayari sa'yo kanina? Nabigla ako nung sabihin mong hindi mo sila matandaan. Hindi ko rin alam. Pero kung tama ako, posibleng itong lugar mismo nakaapekto sa realidad natin. Mas tumatagal tayo rito. Mas naiiba ang kalagayan ng isipan natin. Kayong dalawa, sasama kayo sa akin mamaya. Ipinapasabi ni Ina na iimbitahan niya kayo sa aming bahay pagkatapos ng kasiyahan. Jonabel, ano't ginugulo mo ang dalawang yan? Kita mo nang nasa gitna sila ng pagsasayaw. Hindi naman niya kami naaabala. Ayos lang po. Pagpasensyahan niyo ng aking anak. Sabik lang ito sa mga bisita. Lumayo ka na nga. Iniirita mo ako, lintik ka! Isang sampal at sabunot ang ibinigay ni Agatha kay Belle bago niya ito itinulak palayo sa amin. Kumilos ako para umawat, pero pinigilan ako sa braso ni CJ. Isang marahang iling ang ibinigay niya sa akin nang lingunin ko siya. Ilang sandali pa kaming nagsayaw. Pagkatapos pasimple kaming pumuslit paalis sa lawag. Pero hindi pa kami nakakalayo. Biglang may humawak sa mga braso namin at tiniklat kami papunta sa likod ng nagkakapalang ligaw na halaman. Dinala niya kami sa isang abandonadong kubo. Nakatayo sa animoy palaisdaan sa gitna ng liblib. Ligtas ang lugar na ito. Walang lumalapit sa lugar na to dahil pag-aari ito ng isang dating albularyo. Bakit mo kami dinala dito?
Ang totoo niyan, hindi ako anak ni Agatha. Hindi ako taga rito. Paniwala sana kayo. Bakit mo sinasabi ito sa amin? Hindi ko din alam. Ang ulo ko. Ang sakit. Oo, naalala ko na. Magkakilala tayo. Ako si Ben. Tanda pa ninyo ako, diba? Kali, magkakaibigan tayo ni na Adi. Kali, bakit mo ako sinampal? Kaibigan, mga hayop kayo ni Adana. Sinalbahin niyo ako. Tinuruan mo siya ng paktol. Tapos may lakas ka pa talaga ng loob na tawagin akong kaibigan. Ang kapal na mukha mo! Kali, maniwala ka. Pinagsisisihan ko nagawa kong yun. Ako nga ang nangikayat kay Adi na bawiin ang paktol. Kaya kami napadpad ulit sa lugar na to. Maniwala ka, ang totoo nga niyan. Sa gitna ng mga iyak at tikbi, ikinuwento sa amin ni Belle ang nangyari. Sabi niya nung hapon na nagpaalam sila ni Adi na papunta sa isang Halloween party, ay siyang pagpunta nila sa baryo ng Aswang para hukayan ang inilibing na picture ko sa bukanan ng Lagusan. Pero, O ano? Nakarating ba ulit tayo? Sa tingin ko naman, oo. Tingnan mo. Kaya na ulit ang riburto ng Diablo. Hukayin na natin ang inilibing mong picture ni Kali. Tapos sabihin na natin sa kanyang lahat-lahat. Okay ka lang ba talaga na gawin natin yon? Inagaw niya sa atin si CJ. Adi, hindi niya inagaw si CJ sa atin. Kung nagbago man si CJ ng pagtingin sa akin, kasalanan ko yun. Dahil hindi ko siya pinansin nung naliligaw pa siya sa akin. Walang kasalanan si Kali doon. Anong wala? Ang sabihin mo, malandi ang sangyon. Nasa loob ang kulo. Nagkunwari siyang hindi interesado kay CJ para sa kanya lumapit. Tuso ang gaga. Pero mali pa din to. At gusto ko nang itamang pagkakamali kong yun. Isang malaking pagkakasala sa Diyos ang manakit ng kapwa, lalo't ginamitan ng makakaliwang kaalaman sa espiritual. dahil sa pamimilit ni Belle, nahikayat si Adi na hukayin na ang picture ko. Pero nung paalis na sila, biglang nagbago ang isipan ni Adi. Gusto niyang ituloy pa ulit ang paktol. Kumontra si Belle at doon na sila nagtalo. Pinag-agawan nila ang graduation picture ko at napilas. Naghalit si Adi. Lumakad dito pala yun na walang direksyon. Natagpuan na lang nilang dalawa na nasa harap sila ng isang bahay na may malaking puno na may mga nakasabit na kung anong maliliit na arko na kulay puti. Nasaan na tayo, Belle? Hindi ko alam. Umalis na kaya tayo? Kanina pa nananayo mga balahibo ko sa batok. Sige, tayo na. Belle! May sumabit sa buhok ko! Yung isa sa nakasabit sa puno. Sumabit sa buhok mo. Teka, alisin ko. Bilisan mo! Baka may dumating! Oo, eto na nga. Ay, Diyos ko po! Bakit ka sumigaw? Pangalang tao ang mga nakasabit sa puno. May ngipin pang isang to na sumabit sa buhok mo. Dala ng takot, nanakbo na si Adi. Hindi na niya inalintana na malaking bahagi ng buhok niya ang mabubunot dahil nakabuhol pa yun sa panga ng tao na nakasabit sa puno. Nanakbo sila hanggang sa nakasalubong nila si Agatha na pinakitaan sila ng kabaitan. Pero hindi pa sila dapat magtiwala. Dahil nang maisama sila nito sa bahay na tinutuluyan niya, tuluyan na rin nilang nakalimutan ang kanilang pagnanais na umalis sa lugar na yun. Tinapos ni Belle ang kwento niya sa... Pagkatapos noon, 2 araw niya kami ginawang bihag sa bahay niya. May pilit siyang ipinainom sa amin. Tapos napilitan niya kaming pinasisibingin sa mga lalaki. Grabe! Nakapanlaban ako pero si Adi, kawawa si Adi. Pinagpasasaan siya. Ako na may binugbog ni Agatha. Siyang tumatayong parang mayora ng baryong to. Walang otoridad dito. May sarili silang mundo sa lugar na to. At sinasabi mo sa amin ang lahat ng ito dahil... Dahil nakakaawang sinapit namin. Ginusto lang naman namin na bawiin ang ginawa namin pagkakamali. Pero bakit kailangan pa kami parusahan ng pagkakataon sa ganitong paraan? Paano na lang kung maging aswang din kami? Ano nang mangyayari sa amin?
edi mamumuhay kayo ng katulad nila. O kaya, ay magpapatiwakal na lang kayo. Yan lang bang masasabi mo? Palibasa hindi mo dinanas ang dinanas namin ni Adi. Kahit malan sana konting pagkaawa, magkaroon ka para sa amin. Parang natutuwa ka pa nga na napahamak kami. Walang sino man ang matutuwa sa salaghati ng iba. Pero awa, hindi pwedeng gagawa kayo ng isang bagay tapos ipaparamdam mo sa amin na dapat namin kayong kaawaan dahil nagdurusa kayo sa masamang epekto ng bagay na ginusto nyo. Pagkasabi ko noon ay bigla kaming nakaamoy ng mabaho. Yung parehong amoy sa may resort kung saan kami nag-reunion. Kasunod nun ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Biglang tumalangko si Belle. Sabay sapo ng kanyang ulo. Kani mo nasa isang pyro earthquake drill siya. Nagkatinginan kami ni CJ, tapos napatingin kami sa bintana. Lumubog na pala ang araw. At halos kainin ng dilim ang nooy, namumulan ng kalangitan. Nagkagulatan kami nang marinig namin ang boses ni Agatha sa labas. Jonathan! Malaki ang kasalanan mo sa akin! Ninakaw mo ang aking mga panauhing pangdangal! Lumabas ka dito ngayon din! At dalhin mo sila sa akin! Ayoko na. Gusto ko nang umuwi. Ialis niyo na ako dito. CJ, kasama niya si Adi. Pero parang may mali sa kanya. Sa tingin ko'y nasa ilalim ng impluensya ng aswang na yan si Adi. Umalis na lang tayo dito. May lihim na lagusan ng kubong to. Iiwan mo si Adi, ganun ba? Ganyan na lang ba talaga kababaw ang pagpapahalaga mo sa pakikipagkaibigan? Pinagtulungan niyo akong dalawa na gawa ng masama. Tapos ngayon, aabandonahin mo naman si Adi? Dahil hindi na konbinyente sa iyo ang sitwasyon? Ano gusto mong gawin ko? Magpahuli at maging parausan ng mga lalaking aswang sa lugar na to? Paslangin niyo na lang ako! Gumawa tayo ng paraan. Magplano tayo. Tama si Kali. Magtulungan tayo para malampasan natin to. Sige, Adana! Wasakin mo ang pintuang yan! Kung may plano ka, CJ, sabihin mo na. Dahil hindi tatagal ang pintuan ng kubong to. Bago pa tuluyang masira ni Adi ang pintuan, ay binuksan yun ni Belle. Agad naman siyang sinugod ng sabunot ng nooy galit na si Agatha. Ang dati maamong mukha nun ay napuno ng kulubot. At ang dating makipot na labi nung una niya kaming kausapin, tabingi na at labas ng mga pangil. Iniampa niya ang naghahaba niyang maitim na kuko kay Belle at itinutok ang nagtutulisang dulo noon sa mukha nito. Sabihin mo sa akin, babae, sa paanong paraan mo gusto pukitan ko ang nakakainis mong pagmumukha? Ano ang katarantaduhan itong nakikita ko? Bakit mo iginapos ang aking mga bisita? Ina, nagsisinungaling ang dalawang yan sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Mga tao sila. Napagkatuwaan nilang dalawa na pasukin itong baryo ng mga aswang dahil sa kuryosidad. Tingnan mo nga naman ano. May silbi ka din naman pala. Hindi ka man mapakinabangan sa pagpapalay sa aswang. Pwede kang gawing bantay. Huwag kang mag-alala, Adana. Sa'yo ko sila ibibigay. Matapos ang gabing ito, magiging ganap ka ng aswang sa oras na makakain ka ng laman ng tao. At ang dalawang mapagkunwari na yan ang ipalalamon ko sa'yo! Ngayon na! Sinabuyan ni CJ si Agatha sa mukha ng asin na may halong pinatuyong dahon ng berbena at pinulbos na buto ng atis. Habang ako naman ay mabilis na itinaklob ang kumot na pulas na hawak ko kay Adi. May mga Latin na nakasulat doon at nakasabit na ilang medalyon. Ang totoo niyan, Madam Venus, hindi kami nakatali ni CJ. Nagkunwari lang kami para malansi si Agatha. Dahil sa isinaboy ni CJ, pansamantalang hindi makakita si Agatha. Kaya naman sinamantala na namin yun. Isinampay ni CJ sa balikat ni si Adi at balot ng pulang kumot nanakbo na kami kasama si Belle. Ilang minuto din kaming nanakbo hanggang sa may mapansin ako. Teka lang, CJ! Hindi tayo pwedeng tumigil, Kali! Hindi magtatagal at aayos ang pakiramdam ng Agatha na yon. Kailangan makalabas na tayo dito bago siya makabawi ng lakas. Pero CJ, kanina ko pa napapansin na ilang ulit na nating nalalampasan ng punong yan. Parang paikot-ikot lang tayo. Sigurado ka? Oo, may 4 na ulit na tayong lumalampas sa punong yan. Subukan natin ng isang beses pa. Gusto kong makasigurado.
Dito na tayo mamamatay. Manahimik ka nga. Hanggat buhay tayo at hindi pa tayo nagiging lamang tiyan ng mga aswang, may pag-asa pa tayo. Kaysa nagsasalita ka ng ganyan, tumulong ka sa pag-iisip ng paraan kung paano tayo makakaalis rito. Wala na ako maisip na paraan. Hindi ito na ituro ni na Papa sa akin. Ano kaya kung balik na rin natin ang ating mga damit? Di ba parang katulad lang din ito sa mga natitikba lang? Paikot-ikot lang yung mga nabibiktima. Wala naman sigurong mawawala kung subukan natin. Tumalikod si CJ para bigyan kami ng pagkakataon na baliktarin ang lahat ng suot namin. Nung matapos kami, ipinasa niya sa amin si Addie para siguraduhin hindi yun makakawala sa pagkakabalot sa pulang kumot habang siya naman ang nagbabaliktad ng kanyang mga suot na damit. Sumubok ulit kaming marating ang bukana ng Lagusan paalis sa baryo ng Aswang. Sa pagkakataong yon, nagtagumpay kami. Habang papalapit kami sa bukana ng Lagusan, narinig namin nagsalita si Addie. Inilapag siya ni CJ at inalis namin ang pulang kumot na nakabalot sa kanya. Bakit ako nakabalot ng kumot? Mahabang istorya, Adi. Sa kanya naman ipaliliwanag sa iyo ang mga nangyari. Ang mahalaga makaalis na tayo sa impyernong lugar na to. Kung ganon, tayo na. Gusto ko na ding makauwi. Bilisan ninyo! Nandito na si Agatha! Nasundan tayo! Hindi kayo makakatakas sa akin! Dito lang kayo! Nahagip kami ni Agatha. Pero bago pa niya kami nalapitan, humarang na si CJ sa kanya at pinauna na kaming manakbo papunta sa Lagusan. Pero biglang may nangyari kay Addie. Hindi siya makahinga at parang sinasakal siya. Doon sumigaw si Agatha at sinabing hindi papayagan ng lugar na makaalis si Addie hanggat hindi niya naibibigay ang ipinangako niya. At yun ay ako. Nangatakihin ako ni Addie dahil sa utos ni Agatha. Isunubsob ko ang ulo niya sa balikat ko para doon niya ako kagatin. Galing! Ganyan nga, Dana! Lapain mo na siya! Ano hindi natawa ba? Nasisiraan ka naman ang bae dahil sa sakit! Huwag kang mag-alala. Sabit na lang. Ay! Hey! Ubod ka ng daldal na hinayuba ka! Sakit? Alam mo ba kung anong salitang yun, ha? Natural, hindi! Pero itong kagat na ito sa balikat ko, wala ito kumpara sa ginawa sa akin ng mga taong pinagkakatiwalaan ko! Kali! Ano ito? Hindi ito maaari! Oo, pwede to. Dahil walang ibang kinakatakutang bagay si Addie kung hindi dugo. Hindi nga siya makakain ng dinuguan o ng batchoy dahil sa sobrang takot niya sa dugo. Opo, Madam Venus. Sumugal ako. Umasa akong kahit nasa ilalim ng impluwensya ni Agatha si Addie, gagana pa din ang takot niya sa dugo. Buti na lang gumana at nanaig ang pagiging tao ni Addie. Dahil kung nagkataon, hindi ko maisusulat at maipapadala sa inyo ang liham kong ito. Habang naguguluhan ang aswang na si Agatha, hindi niya namalayan na nalapitan na siya ni CJ. Mula sa likuran ni Agatha ay hiniklat siya nito sa leeg at iniliyad ang kanyang dibdib. At nang akma na itong sasaksakin ni CJ gamit ang punyal na gawa sa kawayan. Ako nang gagawa. Akin na yung hawak mo. Kali! Mayabang ka, babae! Kapag wala ako dito! At yun ay isang bagay na hindi ko hayaang mangyari. Kung ganon, titigan mo ako sa mata habang ginagawa mo yun. Luwag ka! Hindi na ngayon. Ganti ko yan sa mga panahong hinagad mo ako. Isang uri na din ang away yan dahil alam kong ginawa mo lang ang tawag ng paktol na ginawa ng mga kaibigan kong putik dito sa baryo nyo. Nakakatakot ka! Naging abo si Agatha. Tapos unti-unting nalusaw ang figura niya. Sumama sa hangin na animoy, nagbibigay hudyat sa amin na maaari na kaming makaalis. Habang binabagtas namin ang Lagusan palabas sa baryo ng Aswang, nakarinig kami ng sunod-sunod na alulong. Kung aso o mga kapwa aswang ni Agatha ang may gawa nun, hindi na namin alam. Dahil nanakbo na kami palabas. Ito yung katakataka. Dahil hindi kami sa Kaibyang Tunnel lumabas nang marating namin ang dulo. Nahulog kami sa dagat. At nang tulungan kami ng mga mangingisda, napag-alamin naming nasa parting Quezon Province kami.
Nang makabalik kami sa Cavite, Yun po ang buong pangyayari. Lahat ng sinabi ninyo ni Papa tungkol sa baryo ng aswang ay tama. Muntik ko nang isiping nakapunta na kayong dalawa doon. Ano bang parang ang sinasabi mo, CJ? Dati kaming taga doon. Isa akong batang naligaw sa lugar na yon dahil sa kalikutan mo. Ang nanay mo naman ay apo ng isang magaling na albularyo na umibig sa isang aswang. Kung ganun, may lahi tayong aswang? Hindi anak. Dahil yung lolo ko na yon ay kapatid ng totoong lolo ko. Napapasa lang ako sa kanya ng maaksidente ang aking mga magulang at yung mismong lolo ko. Paano po kayong napaalis sa baryo ng aswang? Si Lolo ang nakapulot dito kay Maro nang maligaw siya sa baryo ng aswang. Pinalaki siya ni Lolo. At nung nasa hustong gulang na kami, tinulungan niya kaming makatakas mula sa lugar na yon. Ganun pala? Pero nabigla ako sa sinabi nitong si CJ sa ginawa mo, Kali. Ang tapang mo. Lumalakas lang po ang loob ko. Dahil hawak ni CJ yung aswang. Isa pa, naghahanap din po ako ng closure. Hindi ko naman pwedeng paslangin ang dalawang yon. Dahil murder yon. Pero paano mong nasabi na yung Agatha ang sumusunod sa'yo? Dahil sa mata niya, may taling pula na malapit sa tuluan ng luha ang kaliwang mata nang nakita ko sa halamanan doon sa resort. May ganun ding tali yung baboy na sumugod sa akin nung hapong iniligtas niyo ko. Ibang klase ang attention to details mo. Crafter's eyes po. Ay, sana lang naging matalas din ang paningin ko sa ibang bagay para nakita ko rin ang katotohanan sa likod ng mga taong pinapahalagahan ko. pagkatapos noon umalis na ako sa apartment. Ilang beses na nagsorry sa akin sina Adi at Belle. Pinatawad ko naman na sila. Siguro nga may kasalanan din ako sa mga nangyari. Pero hindi ibig sabihin na porke pinatawad ko na sila magbabalik na rin ang tiwala ko. Lalong hindi ko kayang limutin ang ginawa nila sa akin. Sinabi pa ni Adi na sana magbalik ang dating kami. Hindi ko na kaya, Madam Venus. Kaya mula ng araw na umalis ako sa shared house namin, tuluyan ko ng pinuto lahat ng means of communication namin. Ang karanasan kong yon, tinuruan ako ng isang mapait na katotohanan. Hindi nasusukat sa tagal ng pagkakakilala nyo ang lalim ng pagkakaibigan. Hindi rin porke kaibigan mo, kilala mo na ng lubusan. Kung minsan, sila pa ang may pinakamaduming iniisip tungkol sa'yo. 37 na ako ngayon, pero hindi ko pa rin magawang matutunan ulit na makipagkaibigan at magtiwala sa iba. Natatakot pa rin ako. At mas natatakot ako sa sarili ko dahil batid ko na iba rin pala akong magalit. At ayoko na yung maulit. Dito ko na po tinatapos ang aking liham. Lubos na gumagalang, Kali.